Tumigil ka na dyan, Emma. Tulungan mo na lang kami sa ating manggahan. Kinagat ni Emma ang kanyang labi sa sinabi ng kanyang biyenang babae. 8 buwan na ang lumipas mula nang iwan niya ang Germany para manirahan sa isang bayan sa tabing dagat sa Pilipinas. Araw-araw, walang laman ang kanyang restaurant at puro gastos lang sa sangkap ang lumalabas sa kanyang bulsa. Bakit mo iiwanan ang Germany para lang pumunta sa Pilipinas? Sa tingin mo ba magugustuhan ng mga Pilipino ang pagkain ng dayuhan? Natawa ang mga kaibigan niya noong paalis siya. Sa dami ng tumututol, wala ni isa man lang ang pumanig sa kanya. Ngunit pagkalipas ng 2 taon, isang kamangha-manghang bagay ang nangyari. Halina't sabay-sabay nating tunghayan ang kanyang kwento. Tagsibol ng 2016, sa isang cafe sa Germany. Si Emma Schmidt ay nakaupo sa harap ng isang mesa. Hawak ang isang tasa ng kape. Sa tapat niya ay nakaupo ang kanyang megakaklase mula sa universidad. Sina Sofia Müller at Felix Bergner. Mahinang nagsalita si Emma. Pupunta na ako sa Pilipinas. Natigilan si Sofia sa pag-inom ng kape at tinitigan si Emma. Magbabakasyon sa Pilipinas? Hindi. Para magpakasal. Sumingit si Felix. Ibig sabihin, sasama ka na kay Ken sa bayan niya? Ha? Tanong ni Sofia habang ibinababa ang tasa ng kape. Saan ba iyon? Isang bayan sa tabing dagat. Narinig ko na may lugar doon na parang may temang German. Tamang German? Oo. Parang isang tourist spot daw na may German vibe. Umiling si Sofia. Isang lugar na parang tourist spot lang. Indarima. Nag-cross ng braso si Felix at sinabing, bakit mo iiwanan ang Germany para lang pumunta sa Pilipinas? Bakit kailangan mo pang magpakahirap? Saglit na kinagat ni Emma ang kanyang labi. Pinag-isipan namin itong mabuti ni Ken. Bumuntong hininga si Sofia. Kaya mo namang mamuhay ng maayos dito. Bakit mo pa kailangang pahirapan ang sarili mo at pumunta sa Pilipinas? Dahil mahal ko si Ken, ngumisi si Felix. Sa tingin mo ba, sapat na ang pag-ibig para maging maayos ang lahat? Ano bang plano mong gawin doon? Magbubukas ako ng isang maliit na restaurant. Isang lugar na naghahain ng German food. German food? Sa Pilipinas? Emma, mag-isip ka nga. Sa tingin mo ba, magugustuhan ng mga Pilipino ang German food? Sumang-ayon si Felix. Tama siya. Dahan-dahang ibinaba ni Emma ang kanyang tasa ng kape. Susubukan ko sa sarili kong paraan. Naniniwala akong magtatagumpay ito. Indays? Anday? Hindi sumagot si Emma. Hinawakan ni Sofia ang kamay ni Emma. Emma, kaya namin ito sinasabi dahil nag-aalala kami sa iyo. Manatili ka na lang dito. Nakapagdesisyon na ako. Sumandal si Felix sa kanyang upuan. Magsisisi ka. Tahimik na tumayo si Emma. Ayos lang. Desisyon ko ito. Tumingala si Sofia kay Emma. Kailan ang alis mo? Sa susunod na buwan. Talaga bang aalis ka na? Bumuntong hininga si Felix at umiling. Kinuha ni Emma ang kanyang bag at lumabas ng kafe. Mula sa likuran, narinig niya ang mahinang bulungan nina Sofia at Felix. Sino ba ang makakapigil sa katigasan ng ulo niya? Huli na ang lahat kapag nagsisi siya. Hindi huminto sa paglalakad si Emma. Alam niyang walang saysay na makipagtalo. Hindi rin niya sila mapapaniwala. Sa labas ng kafe, umiihip ang banayad na hangin ng tagsibol. Tumingala si Emma sa langit. Pagkalipas ng 1 buwan, hindi na siya sa ilalim ng langit na ito titira, kundi sa ibang kalangitan. Kinabahan siya, ngunit mas nangingibabaw ang pananabik kaysa takot. Dahan-dahan siyang nagsimulang maglakad. 1 buwan ang lumipas, sa isang bayan sa Palawan. Ang tunog ng mga alon ay umaalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. Inilagay ni Ken Santos ang kanyang kamay sa balikat ni Emma. Kumusta? Maganda ang tanawin, hindi ba? Oo, napakaganda. Mabuti naman. There's.
Lumingon si Emma kay Ken at ngumiti. Salamat. Para saan? Dahil nagtiwala ka at sinamahan mo ako dito. Hinawakan ni Ken ang kamay ni Emma. Siyempre naman. Bumukas ang pinto at pumasok ang biyena niyang babae. Naayos niyo na ba lahat ng gamit? Jay, yumuko si Emma at sumagot. Magpahinga muna kayo ngayon. Bukas, dahan-dahan ninyong libutin ang lugar. Salamat po. Lumabas ang kanyang biyenan at muling tumingin si Emma sa labas ng bintana. Ang bayan ay mas tahimik kaysa sa inaasahan niya. Pagkalipas ng 2 buwan, nakatayo si Emma sa harap ng isang maliit na restauran. Nakasulat sa signboard, ang bahay ni Emma. Binuksan ni Emma ang pinto at pumasok sa loob. Sa kusina, inihanda ni Emma ang mga tradisyonal na lutuing bahay ng Germany. Schnitzel, potato salad, at sauerkraut. Parehong-pareho sa mga niluluto niya para sa kanyang pamilya sa Germany. Binuksan ni Ken ang pinto ng kusina at pumasok. Handa ka na ba? Excellent. Grand opening natin ngayon. Kinakabahan ka ba? Kaunti. Niyakap ni Ken si Emma. Magiging maayos ang lahat. Binuksan nila ang pinto ng restaurant. May ilang taong dumaan, nakita ang signboard, at pumasok. Inabot ni Emma ang menu. Welcome po. Tiningnan ng mga customer ang menu at napakunot ang noo. Lahat po ba ito German food? Opo. Mga tradisyonal na lutuing bahay po mula sa Germany. Sige, susubukan namin. Nang dumating ang pagkain, kinuhanan ito ng litrato ng mga customer. Habang kumakain, wala silang gaanong reaksyon. Nang magbabayad na sila para umalis, sinabi ng isang customer, "Kakaiba." "Ano?" "Salamat po." Nagsara ang pinto. At nilinis ni Emma ang bakanteng mesa. Lumapit si Ken at nagtanong, "Kumusta? Okay lang naman." Unang araw pa lang naman. Oo nga, lumipas ang weekend at dumating ang weekdays. Walang katao-tao sa restaurant. Naghintay si Emma sa kusina habang naghahanda ng mga sangkap. Kahit mag-aalas 3 na ng hapon, wala pa ring dumarating na customer. Pumasok si Ken sa restaurant. Wala pa ring customer ngayon? Pero tuwing weekend, may iilan namang dumarating. Di ba? Mahirap talaga kapag weekdays. Umupo si Emma sa tabi ni Ken. Maghintay pa tayo ng kaunti. Masarap naman ang luto mo. Sana nga. Tumingin si Emma sa labas ng bintana. Ang mga turista ay dumadaan lang sa harap ng restaurant. Kinukuhanan lang nila ito ng litrato, ngunit hindi pumapasok. Napabuntong hininga si Emma. Gabi na nang umuwi sila. Naghahanda ng hapunan ang kanyang biyenan. Kumusta ang araw niyo? Mahinang sumagot si Emma. Wala po masyadong customer. Day, ganoon ba? Opo. Hindi na nagtanong pa ang kanyang biyenan. Tahimik ang lahat habang kumakain. Paulit-ulit na itinaas at ibinaba ni Emma ang kanyang kutsara at tinidor. Nagsalita ang kanyang biyenang lalaki habang kumakain. Ang negosyo! Talagang matagal bago umusad. Opo, huwag kang masyadong magmadali. And goes. Salamat po. Lumalim ang gabi. Nakahiga si Emma sa kama at nakatitig sa kisame. Hinawakan ni Ken ang kamay niya. Okay ka lang? Huwag kang mag-alala. Okay pa naman ako. Ipinikit ni Emma ang kanyang mga mata. Sinabi niya sa sarili, kailangan ko lang maghintay pa ng kaunti. Hindi pa oras para sumuko. Lumipas ang 8 buwan. Ang restaurant ay dinadayo pa rin lang ng iilang customer tuwing weekend. Halos araw-araw na walang laman kapag weekdays. Nag-aayos si Emma ng mga sangkap sa kusina nang mapabuntong hininga siya. Puno ang ref ng mga sangkap na hindi nagamit. Habang pauwi, pabigat ng pabigat ang kanyang mga paa. Pagdating sa bahay, nakaupo sa sala ang kanyang biyenan. Naghubad ng sapatos si Emma at bumati. Nay, nakauwi na po ako. Pumasok si Emma sa sala at tiningnan siya ng kanyang biyenan. Opo, umupo si Emma sa sofa. Sandaling tinitigan ng kanyang biyenan si Emma
bago dahan-dahang nagsalita. Emma, po nanay, itigil mo na ang restaurant. Natigilan ang mga kamay ni Emma na nasa kanyang mga tuhod. Nanay, 8 buwan mo nang sinubukan. Tama na iyon. Pero kung susubukan ko pa po, ng kaunti, umiling ang kanyang biyenan. Hindi na. Wala namang customer. Pero tuloy-tuloy ang gastos sa sangkap. Pero may mga customer naman po. Tuwing weekend. Sapat ba iyon para mabawi ang lugi sa weekdays? Hindi. 'Di ba? Hindi makasagot si Emma. Bumuntong hininga ang kanyang biyenan at nagpatuloy. Mayroon tayong manggahan, 'di ba? Doon ka na lang tumulong. Nanay, hindi po ako marunong sa pagsasaka. Hindi iyon ang punto. Hinawakan ng kanyang biyenan ang kamay ni Emma. Emma, naiintindihan ko ang nararamdaman mo, pero kailangan nating harapin ang katotohanan. Pero sinisikap ko po talaga. Alam ko iyon. Pero kung hindi talaga kaya, hindi talaga kaya. Namula ang mga mata ni Emma. Hinaplos ng kanyang biyenan ang likod niya. Ang mga tradisyonal na pagkain ng dayuhan ay hindi talaga bagay dito. Ang mga Pilipino ay hindi masyadong naghahanap ng lutong banyaga. Bigyan niyo pa po ako ng kaunting panahon. Hanggang kailan? Kinagat ni Emma ang kanyang labi. Hindi siya makasagot. Sakto namang bumukas ang pinto at pumasok si Ken. Nandito na ako. Tiningnan ng kanyang biyenan si Ken. Ken, umupo ka rin dito. Naramdaman ni Ken ang tensyon at umupo sa tabi ni Emma. Tumingin ang kanyang ina sa kanya. Ano sa tingin mo? Tungkol po saan? Sa restaurant. Ipagpapatuloy niyo pa ba ito? Sinulyapan ni Ken si Emma na nakayuko. Nag-atubili si Ken bago nagsalita. Ma, pwede po bang tingnan muna natin ng kaunti pa? Umiling ang kanyang ina. Hindi pwede. Palaki lang, nang palaki ang gastos natin. Lumabas ang kanyang biyenang lalaki mula sa kwarto at lumapit sa sala. Ano ang pinag-uusapan ninyo? Sinasabi ko na itigil na ang restaurant. Tumingin ang kanyang biyenang lalaki kay Emma. Sa tingin ko, iyon ang mas makabubuti. Tumingala si Emma sa kanyang biyenan. Umupo ito sa isang silya at nagpatuloy. Sa tingin mo ba magtatagumpay dito ang isang negosyong panlasang German? Hindi, di ba? Tatay, mula pa sa simula. Alam kong mahirap iyan, pero hinayaan kita dahil gusto mong gawin. Pero tama na. Ikinumpas ng kanyang biyenan ang kamay. Tama na. Itigil mo na iyan. Pinigilan ni Emma ang kanyang mga luha. Hinawakan ni Ken ang kanyang kamay. Sinabi ng kanyang biyenan kay Emma, Emma, hindi mo ito kasalanan. Hindi lang talaga ito bagay sa panlasang Pilipino. Habang tumutulong ka sa manggahan, pag-isipan mo kung ano ang mas magandang gawin. Hindi na makapagsalita si Emma. Tila may bumara sa kanyang lalamunan. Gabi na. Tumingin si Emma sa labas ng bintana mula sa kanyang silid. Ang dagat ay madilim at tanging ang tunog lamang ng mga alon ang maririnig. Niyakap siya ni Ken mula sa likuran. Sorry, Emma Rimada. Bakit ka nagsusorry? Dapat mas tinulungan kita. Umiling si Emma. Hindi. Hindi mo kasalanan. Tama rin naman si nanay. Talagang wala tayong customer. Hindi sumagot si Emma. Iniharap siya ni Ken sa kanya. Emma, paano kung baguhin natin ng kaunti para maging angkop sa panlasang Pinoy? Nag-alinlangan ang mga mata ni Emma. Panlasang Pinoy? Oo. Kung babaguhin natin ng kaunti ang lasa. Hinawakan ni Emma ang kamay ni Ken. Pero, hindi na iyon German. Kung magbebenta ako ng pagkaing may Pilipinong timpla, wala nang dahilan para manatili ako dito. Kung hindi German food, sino pa ako? Huwag mong sabihin iyan. Muling tumingin si Emma sa labas ng bintana. Hindi ko na alam. Hindi ko na alam kung ano ang tama. Mahigpit na niyakap ni Ken si Emma. Tahimik silang nakatayo. Tanging ang tunog ng mga alon ang pumuno sa silid. Ipinikit ni Emma ang kanyang mga mata. Tinanong niya sa kanyang sarili. Dapat na ba talaga akong sumuko? O dapat pa akong magtiis ng kaunti? Walang sagot na dumating. Isang maulang hapon ng weekday.
Mag-isang nakaupo si Emma sa counter habang nakabukas ang pinto ng restaurant. Lampas na ng 4:00 ng hapon, ngunit wala pa ring customer. Mula sa kusina, maririnig ang mahinang ugong ng refrigerator. Tumayo si Emma at binuksan ang pinto ng ref. Nakita niya ang mga sausage na isang araw, ng expired at ang lanta ng repolyo. Sandali siyang natigilan. Dahan-dahang nalukot ang hawak niyang plastic bag. Itatapon ko na naman ito. Tanging ang kanyang bulong ang umalingaw-ngaw sa tahimik na restaurant. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula sa kanyang ina sa Germany. Kumusta ka na? Okay lang ba ang kalusugan mo? Nagsimula siyang mag-type ng reply, pero huminto. Sa halip na sabihing nahihirapan siya, pinatay niya ang screen. Kinuha niya ang ledger mula sa ilalim ng counter. Gastos ngayong buwan. Mga sangkap, renta, pulos-pulang numero ang nakalista. Biglang bumalik sa isip niya ang sinabi ng kanyang biyenan. Tumigil ka na dyan, tulungan mo na lang kami sa ating manggahan. Sumunod ang mga boses ng kanyang mga kaibigan sa Germany. Bakit mo iiwanan ng Germany? Sa tingin mo ba magugustuhan ng mga Pilipino ang pagkain ng dayuhan? Itinulak ni Emma ang upuan at tumayo. Naglakad siya papunta sa pinto at tiningnan ang sign na open. Hinawakan niya ito. Kaunting puwersa lang at masasara na niya ang restaurant. Ngunit bigla niyang napansin ang isang lumang litrato na nakasabit sa isang sulok ng kusina. Isang litrato niya kasama ang kanyang pamilya sa Germany habang nagluluto. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang kamay sa sign. Mukhang tama ngang sumuko na. Pumasok muli si Emma sa loob. Pinatay niya ang ilaw at isinara ang pinto. Kinabukasan, medyo tanghali na nagising si Emma. Naisip niyang wala ng dahilan para buksan ang restaurant. Sandali siyang naupo sa kama bago dahan-dahang tumayo. At tulad ng dati, napatingin siya sa direksyon ng restaurant. Hanggang ngayon na lang, ang pangako niya sa sarili kahapon ay sariwa pa sa kanyang isipan. Wala siyang balak buksan ang pinto. Sa totoo lang, naisip niyang wala rin namang saysay kung bubuksan pa. 11:00 ng umaga, may kumatok sa pinto ng restaurant. Pagbukas ni Emma, nakatayo roon si Max Hoffman, ang may-ari ng katabing German beer garden. Magandang umaga. Ingong. Magandang umaga, Max. May oras ka ba ngayon? Oo, tuloy ka. Pumasok si Max sa loob at lumingalinga. Walang customer. Oo. Ganito talaga kapag weekdays? Umupo si Max. Ganyan din sa amin. Sa beer garden mo rin? Oo. Medyo may tao lang tuwing weekend, pero mahina kapag weekdays. Umupo si Emma sa tapat ni Max. Tumingin si Max kay Emma. Mahirap ang sitwasyon ngayon, ano? Sandali bago sumagot si Emma. Oo. Pakiramdam ko, hindi ito para sa akin. Iniisip ko ng sumuko. Daimay. Bahagyang ngumiti si Max. Ganyan din ako noong una. Pumunta ako dito para magbenta ng German beer. Pero walang bumibili. Anong ginawa mo? Nagtiis ako. Nagtiis. Tumango si Emma. Inilagay ni Max ang kanyang mga kamay sa mesa. Emma, bakit? Huwag mong tiisin mag-isa. Magtulungan tayo. Magtulungan? Oo. Mag-collaborate tayong dalawa. Nanlaki ang mga mata ni Emma. Collaborate? Tumango si Max. Pwede nating ihain ang mga luto mo sa aking beer garden. Mga simpleng pulutan lang kasi ang meron ako, tulad ng fries. Ang mga luto ko? Oo. Pwede nating ialok ang German home-style cooking sa mga taong umiinom lang ng beer. Nag-isip si Emma. Kung ganoon, ako naman, sa restaurant mo, ilalagay natin ang mga beer ko. Para sa mga kumakain, pwede nating ialok din ang beer. Sa tingin mo magtatagumpay iyon? Ngumiti si Max. Hindi natin malalaman hanggat hindi natin sinusubukan. Tiningnan ni Emma si Max. Seryoso ang mga mata nito. Bakit mo ako gustong tulungan? Hindi ito pagtulong. Ito ay pagtutulungan para mabuhay. Hindi ba tayo lang ang may temang German dito? Dapat tayong magkaisa.
Nagsimulang tumibok ng mabilis ang puso ni Emma. Pag-iisipan ko. Ho, bilisan mo ang sagot. Gusto kong simulan sa susunod na linggo. Tumayo si Max. Emma, masarap ang luto mo. Huwag kang susuko. Salamat. Umalis si Max. Nanatiling nakaupo si Emma at nag-isip. Gabi na nang umuwi siya. Nanonood ng TV si Ken sa sala. Umupo si Emma sa tabi niya. Ken. Oh, nakauwi ka na pala. Pumunta si Max kanina. Pinatay ni Ken ang TV at tumingin kay Emma. Bakit daw? Niyaya niya akong mag-collaborate. Kolaborasyon? Ipinaliwanag ni Emma ang mungkahi ni Max. Nagningning ang mga mata ni Ken. Wow! Anong gagawin mo? Hindi ko alam. Okay kaya iyon? Subukan mo. Wala namang mas masama pa sa sitwasyon natin ngayon, di ba? Hinawakan ni Emma ang kamay ni Ken. Sabagay? At isa pa, dayuhan din naman si Max. Sige. Niyakap ni Ken si Emma. Isang linggo ang lumipas, sinimulan ni na Emma at Max ang kanilang collaboration. Sa beer garden ni Max, inihain ang schnitzel at potato salad ni Emma. Sa restaurant naman ni Emma, inilagay ang German beer ni Max. Sa unang gabi, may pumasok na customer sa beer garden ni Max. Nang umorder ng beer, sinabi ni Max, simula ngayon, pwede nyo na ring subukan ng German homestyle cooking mula sa katabing restaurant. German homestyle cooking. Opo. Bagay na bagay po sa beer. Tumango ang customer. Sige, subukan ko nga. Tinawagan ni Max si Emma. Emma, isang order ng schnitzel please. Mabilis na inihanda ni Emma ang schnitzel. Dinala niya ang natapos na pagkain sa lugar ni Max. Inilagay ang pagkain sa harap ng customer. Tumikim ito at nanlaki ang mga mata. Wow! Ang sarap nito! Ngumiti si Max. Authentic German homestyle cooking po iyan. Bagay na bagay talaga sa beer. Eyes. June. Eyes. June. Bahagyang ngumiti si Emma. Kinindatan siya ni Max. Nang gabing iyon, habang pauwi, tumingala si Emma sa langit. Nagniningning ang mga bituin. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, gumaan ang kanyang pakiramdam. Naisip niyang hindi siya nag-iisa. Naghihintay si Ken sa may pinto. Kumusta? Niyakap ni Emma si Ken. Naging maganda. Mabuti naman. Unti-unti. Magiging maayos na ang lahat. Hinaplos ni Ken ang buhok ni Emma. Tama iyan. Pumasok sila sa bahay. Mas magaan na ang mga hakbang ni Emma. Lumipas ang isang buwan. Mula nang magsimula ang collaboration, unti-unting dumami ang customer sa dalawang lugar. Minsan, kahit weekdays, may mga bisitang dumarating. Habang nagluluto si Emma sa kusina, nakaramdam siya ng maliit na pag-asa. Isang hapon, pumasok si Max sa restaurant ni Emma. Emma! Oh, Max, sa susunod na linggo, may fiesta sa bayan, di ba? Oo. Narinig ko. Umupo si Max. Bakit hindi natin isama ang mga luto natin doon? Sa fiesta? Oo. Hindi lang beer, kundi ipakilala rin natin ang German homestyle cooking. Nag-alinlangan si Emma. Kaya ko kaya? Siyempre. Kayang-kaya ng luto mo, pero maraming tao doon. Tinapik ni Max ang kamay ni Emma. Kaya nga, oportunidad ito. Maraming tao ang makakakita sa atin. Tumango si Emma. Sige, susubukan ko. Ayan, kailangan nating maghanda ng mabuti. Tumayo si Max at ngumiti. This time, siguradong tatabo tayo. Sana nga. Sa loob ng isang linggo, abala si Emma sa paghahanda. Schnitzel, sausages, potato salad, sauerkraut, naghanda siya ng maraming sangkap. Araw-araw, pumupunta si Ken para tumulong. Sapat na kaya ito? Tanong ni Emma habang tinitingnan ang mga sangkap. Hindi ko alam. Unang beses natin, kaya hindi ko matansya. Sabi ni Max, maraming tao ang darating. Kaya nga ako kinakabahan. Minasahe ni Ken ang balikat ni Emma. Magiging maayos ang lahat. Huwag kang masyadong kabahan. Araw ng fiesta.
Nagsimulang magtipon ang mga tao sa plaza ng bayan. May mga booth ng beer at pagkain. Magkatabi ang pwesto ni na Emma at Max. Si Max ang nagsasalin ng beer, si Emma ang naghahain ng pagkain. 11:00 ng umaga, nagsimula ang fiesta. Dagsaan ang mga tao. Sumigaw si Max. German beer dito! May kasama ring German homestyle cooking. Nagka-interes ang mga tao at lumapit. Isang lalaki ang umorder ng beer. Isang beer nga. Daydas. Aya. Habang nagsasalin si Max, sinabi niya, may German homestyle cooking din kami. Gusto niyong subukan? Ano bang meron? Ipinakita ni Emma ang menu. May schnitzel at sausages po kami. Ano yung schnitzel? Parang German-style cutlet po. Bagay na bagay sa beer. Tumango ang lalaki. Sige. Isa nga niyan. Mabilis na inilagay ni Emma ang schnitzel sa isang plato at iniabot. Tumikim ang lalaki at nanlaki ang mga mata. Wow! Ang sarap nito! Salamat po. Uminom ng beer ang lalaki. Bagay na bagay talaga sa beer. Nakinig ang mga taong nasa tabi. Lumapit ang isang babae. Pahingi rin ako ng schnitzel. Sipo. Nagsimulang dumami ang order. Walang tigil si Emma sa pagluluto. Katabi niya si Ken na nag-aabot ng mga plato. Pagsapit ng 2:00 ng hapon, mahaba na ang pila sa harap ng kanilang booth. Nag-uusap ang mga tao habang naghihintay. Masarap daw talaga ang pagkain dito. German food daw. Oh, sabi ng iba, mas masarap daw dahil hindi nila binago para maging Pinoy style. Nagpunas ng pawis si Emma at nagpatuloy sa pagluluto. Itinaas ni Max ang kanyang hinlalaki. Emma! Blockbuster tayo! Talaga? Oo. Ngayon lang ako nakakita ng ganito kahabang pila. Isang ngiti ang gumuhit sa mukha ni Emma. 5:00 ng hapon. Halos maubos na ang mga inihanda nilang sangkap. Sinabi ni Emma kay Max, wala na tayong sangkap. Ha? Naubos na? Oo. Hindi ko inaasahang ganito kabilis mauubos. Isik now, malakas na tumawa si Max. Kung ganoon, hanggang dito na lang tayo ngayon. Siye, naglagay si Emma ng anunsyo sa harap ng booth. Sold out. Salamat po. Lagagay siga nang hinayang ang mga nakapila at umalis. Babalik po kayo bukas? Tumango si Emma. Opo. Meron din po bukas. Sige, bukas na lang kami. Nang makaalis ang mga tao, niligpit ni na Emma at Max ang kanilang booth. Tiniklop ni Ken ang mga upuan. Grabe, ang galing natin ngayon. Ngumiti si Emma kay Ken. Hindi rin ako makapaniwala. Daw. Binigyan ni Max ng beer ang dalawa. Magaling! Congratulations! Nag-toast silang tatlo. Uminom si Emma ng beer at tumingala sa langit. Palubog na ang araw. Puno ng saya ang kanyang puso. Nang gabing iyon, pag-uwi ni Emma, hinarap niya ang kanyang biyenan. Kumusta ang fiesta? Naging napakaganda po, nanay. Maraming customer. Pumila pa po sila. Bahagyang ngumiti ang kanyang biyenan. Mabuti naman kung ganoon. Salamat po. Wala nang sinabi pa ang kanyang biyenan. Pumasok si Emma sa kwarto at humiga. Tumabi si Ken at hinawakan ang kanyang kamay. Ang galing mo kanina. Salamat. Ito pa lang ang simula. Ngumiti si Emma kay Ken. Oo, ipinikit ni Emma ang kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakatulog siya ng mahimbing. Nang magsimulang umunlad ang restaurant, may mga kakaibang bagay na nagsimulang mangyari. May mga reklamong dumating tungkol sa kalinisan. May mga salitang kasama tulad ng hindi mapagkakatiwalaan kasi pagkain ng dayuhan. Dumating ang health inspector para magsiyasat. Walang nakitang problema, ngunit hindi doon natapos. May mga bulong-bulungan sa paligid. Nagsimulang maghinala si Emma. Tila may pattern. Laging sa parehong oras at parehong reklamo. Isang gabi, pagkatapos magsara, pinanood nila ng kanyang asawa ang CCTV.
Isang pamilyar na mukha ang lumitaw sa screen. Hindi siya umorder. Hindi rin umupo. Umikot lang siya sa loob ng restaurant, kumuha ng litrato, at umalis. Pagkalipas ng ilang araw, sa parehong araw na iyon, may reklamong isinampa. Kinabukasan, kinausap nina Emma at Ken ang biyenan. Ipinakita nila ang video. Tinitigan ng biyenan ang screen at mahinang sinabi, "Kilala ko iyan." Napatingin si Emma. "Yung kaibigan niyo po sa kapitbahay, di ba?" "Oo." Talagang hindi niya kayang makakita ng ibang taong umuunlad. Sumeryoso ang mukha ng kanyang biyenan. Hindi pwedeng palampasin ito. Nang gabing iyon, pinapunta ng biyenan ang babae sa kanilang bahay. "Bakit mo ginawa iyon?" tanong ng biyenan. Ang alin? Noong una, nagmaang-maangan ang babae. Ngunit nang i-play ang video, hindi na siya nakapagsalita. Mariing sinabi ng biyenan, "Ay dedemanda ka namin. Sinubukan mong sirain ang negosyo ng iba." Namula ang mukha ng babae at sumagot, "Naiinggit ako dahil umuunlad kayo." Nag-init ang ulo ng biyenan. "Dahil lang doon? Nakakainis ka? Pagpapasensyahan sana kita dahil kapitbahay kita, pero hindi na pwede. Ipapablotter kita. Krimen iyan." Noon, nagsalita si Emma. "Nanay, okay lang po ako." Lahat ay napatingin kay Emma. Kalmadong sinabi ni Emma, "Hindi na po kailangang idemanda." Nagulat ang biyenan. "Emma, hindi ito pwedeng palampasin lang." Umiling si Emma. "Ayoko na pong lumaki pa ang gulo." Hindi makapagsalita ang babae at yumuko. Tumayo si Emma. "Wag na po kayong pupunta sa restaurant ko. At wag niyo na pong guguluhin ang pamilya namin. Sapat na po iyon. Dablyon. 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 Dablyon." Namutla ang babae at dali-daling umalis. Mula noon, wala nang reklamong dumating. Muling nanumbalik ang kapayapaan sa restaurant. Lumipas ang 2 taon. Ang bahay ni Emma ay naging isang kilalang lugar sa bayan. Hindi lang tuwing weekend, kundi pati weekdays ay may mga customer na dumarating. May mga taong sadyang dumadayo para lang matikman ang German home-style cooking. Isang hapon ng tagsibol, naghuhugas ng pinggan si Emma sa restaurant. Pumasok si Ken. "Emma, may tumawag mula sa Germany." Pinunasan ni Emma ang kanyang mga kamay. "Sino?" "Sina Sofia at Felix." Natigilan si Emma. "Bakit daw bigla? Pupunta sila dito sa Pilipinas. Gusto rin daw nilang makita ang restaurant mo." Sandaling natahimik si Emma. Tinapik ni Ken ang kanyang balikat. "Kailan sila darating?" "Sa susunod na linggo." Tumango si Emma. 1 linggo ang lumipas. Dumating sina Sofia at Felix. Naghintay si Emma sa harap ng restaurant. Huminto ang isang taxi at bumaba ang dalawa. "Emma!" Niyakap ni Sofia si Emma. Kumaway si Felix. "Ang tagal na nating hindi nagkita. Mabutit nakarating kayo." Inanyayahan ni Emma ang dalawa sa loob. Lumingalinga si Sofia. "Wow! Ang ganda naman dito." "Salamat." Tiningnan ni Felix ang menu. "Lahat German food, ah?" "Oh." Ngumiti si Sofia kay Emma. "Sinunod mo talaga ang sarili mong paraan." Umupo silang tatlo. Pumasok si Emma sa kusina para maghanda ng pagkain. Schnitzel, potato salad, sauerkraut, parehong-pareho sa kinakain nila sa Germany. Nang dumating ang pagkain, nanlaki ang mga mata ni Sofia. "Ito yung lasa ng luto ni Mama." Tumikim si Felix ng schnitzel, natigilan siya at tumingin kay Emma. Habang kumakain, namula ang mga mata ni Sofia. "Emma, paano mo natiis ang lahat ng ito?" Ngumiti lang si Emma. Ibinaba ni Felix ang kanyang tinidor. "Sorry, Emma." Bakit? Masyado kaming naging mapanghusga noon." Tumango si Sofia. "Tama. Pinagtawanan ka namin. Nang hindi man lang inaalam kung ano ang gusto mong gawin. Okay lang iyon." "Hindi. Nagkamali kami." Hinawakan ni Emma ang kamay nilang dalawa. "Naiintindihan ko. Noon,
Hindi rin ako sigurado sa sarili ko. Tumingin si Felix sa labas ng bintana. Ang ganda pala talaga dito. Tanaw pa ang dagat. Di ba? Nagtanong si Zofia. Hindi ka ba nahirapan? Nahirapan. Sobra. Paano mo nalampasan? Nag-isip si Emma. Dahil kung susuko ako, mawawalan ng saysay ang pagpunta ko dito. Iyon lang. Hindi. Hindi ako nag-iisa. Tumingin si Emma sa kusina kung saan naghuhugas ng pinggan si Ken. Niyakap ni Zofia si Emma. Ang galing mo. Tama ang naging desisyon mo. Salamat. Hapon na nang maglakad-lakad silang tatlo sa bayan. Isang magandang tanawin ng tabing dagat ang bumungad sa kanila. Tumingin si Felix sa dagat. Gusto kong tumira dito. Natawa si Zofia. Oo nga. Iyon din ang naisip ko. Tumingin si Emma sa kanila. Seryoso? Oo. Ang ganda talaga. Gabi na nang pumunta sila sa beer garden ni Max. Malugod silang tinanggap ni Max. Mga kaibigan ni Emma? Oo. Galing pa silang Germany. Habang nagsasali ng beer si Max, sinabi niya. Nagtanong si Zofia, magkasama na po ba kayo mula sa simula? Hindi. Inalok ko siyang magtulungan noong nahihirapan na siya. Tumango si Felix. Mabuti po kayo. Mas magaling si Emma. Nag-usap sila habang umiinom ng beer. Napuno ng tawanan ang lugar. Lumalim ang gabi. Ihinatid ni Emma sina Zofia at Felix sa kanilang tutuluyan. Bago maghiwalay, niyakap ni Zofia si Emma. Babalik kami bukas. Sige. Hihintayin ko kayo. Emma, bakit? Ipinagmamalaki talaga kita. Nag-init ang mga mata ni Emma. Salamat. Niyakap din ni Felix si Emma. Nagkamali kami. Ikaw ang tama. Hindi naman. Hindi. Nahanap mo ang sarili mong landas. Ngumiti si Emma sa dalawa. Nagsara ang pinto at naglakad si Emma mag-isa. Sa ilalim ng kalangitang puno ng bituin, huminga siya ng malalim, gumaan ang kanyang pakiramdam. Habang pauwi, pinagmasdan niya ang dagat. Ang tunog ng mga alon ay dumadampi sa kanyang pandinig. Muli niyang naramdaman na dito siya nabibilang. Sa huli, napatunayan ni Emma na ang tagumpay ay hindi nakakamit sa pagsunod sa landas na itinakda ng iba, kundi sa pagtahak sa sarili mong daan hanggang sa dulo. Ang pangungutya ng mga kaibigan, ang walang lamang restauran, ang pagtutol ng pamilya wala sa mga ito ang nakapigil sa kanya. Ang ipinaglaban niya ay hindi lang ang lutuing German, kundi ang kanyang sarili. Minsan, hindi naiintindihan ng mga tao sa paligid natin ang ating mga desisyon. Sasabihin nilang hindi ito praktikal, na hindi ito magtatagumpay. Ngunit tulad ni Emma, kung tahimik nating tatahakin ang landas na pinaniniwalaan nating tama, darating ang araw na magniningning din ito, hindi nag-iisa, kundi magkakasama, hindi sumusuko, kundi nagtitiis sa huli. Makakarating din tayo sa lugar na ating inaasam. Sana ang kwento ni Emma ay magbigay ng kaunting inspirasyon at lakas ng loob sa inyo ngayon.